What the hell are you doing here? Ang sabi ko ay sa akin siya. Sigaw ni Xander at kaagad na sinuntok si Rafael. Mabilis na binitawan ni Rafael si Cassandra at kaagad itong sinalo ni Theodore. Hindi na nakaiwas pa sa suntok si Rafael. At wala naman siyang balak iwasan yun dahil gusto rin naman niyang makaganti rito kung paano nito hawakan at bastyusan si Cassandra. He saw everything from the beginning. Nakita niya kung paano dumating si Cassandra. She was so stunning and mesmerizing. He can't help but to look at her all the time. Hindi niya ito nilapitan kaagad dahil alam niyang kailangan ni Cassandra ng space. Maybe, this is good for the both of them. Not until his friend Xander make a move. Well, nabahala siya ng bahagya, lalo pa nang makita niya kung paano nito napapangiti at napapatawa si Cassandra sa kapasimpleng paghipo nito sa balatding. Kanyang asawa, gusto niya itong patayin, gusto niya itong ilibing sa sarili nitong hukay. But he tried to ignore them, not until William found Xander, and they need to go there. He had no choice. Kitang-kita niya sa mga mata ni Cassandra kung gaano ito kagulat na makita siya. Mas natitigan niya nang malapitan ng suot nito, ang hubog ng katawan nito. Kaya pala mabilis nitong nakuha ang atensyon ni Xander. Knowing him, talagang mabilis na napapatingin sa mga babaeng halos open up ang sarili. But that's not Cassandra. Hindi niya makukuha. Ang asawa niya, magkamatayan man, but still he needs to respect her. Ngunit hindi naman niya maalis ang kanyang paningin at isipan sa dalawa. That's why, he talked with Stacy to make an act to get Cassandra's attention and make her jealous. Stacy is a tattoo artist. Nagpatato siya sa kanyang dibdib ng letter, C, stands for Cassandra. Gusto niya itong ipakita sa asawa, not now but soon. At hindi naman siya nabigo dahil kitang-kita niya kung paano biglang sumimangot ang mukha ni Cassandra. Now it's a tie. But when things get intense, especially Xander tried to kiss her. Hindi niya na kaya palalo nang nararamdaman niyang parabang nang haharas na si Xander. Like, what the hell? Hindi niya kaayang basta na lamang iuwi ni Xander si Cassandra. Kaya kaagad na lumapit siya nang makitang pumapalag na rito si Cassandra. Mabuti na lang at kasunod niya lang din si Theodore sa kanyang likuran at kaagad niya itong naipasa nang suntukin siya ni Xander. Ngayon ay siya naman ang gagantay. Mabilis siyang tumayo at kaagad na sinuntok ng buong lakas si Xander. Kaagad na rumsback ang kanang kamay nitong si Jason, at ganoon din naman sa kanyang likuran si William na kaagad ding pumagitna sa kanilang dalawa. Are you guys insane? That's only a woman, sigaw ni William. Napailing si Xander. You know that I like her. She's mine. Sigaw nito sabay dinuro siya. He chuckled. I can kill you right in front of them for touching my wife asshole. Balik na sigaw ni Rafael, sabay dumura siya dahil nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. That's a sin, and I will make you pay. How do you want to pay me? I don't think your life is enough, dude. Nabakas sa mukha ni Xander ang pagkagulat at mabilis na napatingin kay Cassandra na ngayon ay katabi na nito ang dalawang kaibigan at si Theodore. Nakita niyang tumungo at nagkibit balikat si Theodore. He didn't know, at bakit hindi rin sinabi sa kanyang ni Cassandra. They seems not know each other, liar nang ipakilala niya ito. Oh hell, what he's done. I didn't know that he is your wife. You know me, hindi ako tumatalo ng pag-aari na ng kaibigan. Kaagad na paliwanag ni Xander. Mabilis naman na nawala kaagad ang init ng ulo ni Rafael. Aminin man niya o sa hindi, may pagkukulang din sila ni Cassandra. Hindi nila kaagad ipinaliwanag sa mga kaibigan niya kung ano ang sitwasyon nila. Nang tingnan niya si Cassandra ay nakatitig lamang ito sa kanya at mababakas ang nangingilid na luha. Nauna na itong lumabas ng bar. Lumapit siya kay Xander at tinapik siya nito sa braso. Gago ka, sa susunod huwag kasi kayong maglihim sa grupo. Pati pagkakaibigan natin nadadamay sa usaping pag-ibig nyo. Hinuhukay ko na pala ang sarili kong libingan nang hindi ko pa alam. Nilang nitong sambit sa kanya. Makikita mo naman sa mga mata ko kanina kaso masyado kang na-lost at first sight sa kanya. Don't ever get attached to my wife again, Xander. Paalala naman ni Rafael. Go and follow her, bago pa may makakita na naman sa kanya and worst baka mahuli ka na. She's freaking drunk.
You two take care. Lumabas na si Rafael sa bar at kaagad na tinungo ang kotse na pinagparkingan nito kanina. Naabutan niya itong tila may hinahanap sa hawak na mini pouch na pangisi siya, dahil nasa kanya ang susi nito. Sinadya niya itong ipakuha kay Stacy nang magbeso ang dalawa kanina. Are you looking for this? He asked at kaagad naman na tumingin sa kanya si Cassandra. Paano napunta sa iyo yan? Tanong ni Cassandra sabay inagaw niya ang susi ngunit kaagad na naitaas ni Rafael ito. Give it to me Rafael. Utos niya rito. Nah, you can't drive. I'll drive you off somewhere, before I'll take you home. And I don't take no as an answer. Binuksan ni Rafael ang pintuan at kaagad na sumakay sa loob. Wala naman ang nagawa pa si Cassandra kung hindi ang sumakay na lang din. Aminin man niya sa hindi ay alam naman niya sa sarili niyang lasing na siya. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Cassandra ang hindi mapatingin kay Rafael. Malayong malayo ito sa lalaking nakita niya sa loob ng bar. He seems so vulnerable, a transparent one. Halos hindi na niya namalayan na nasa isang malaking mansion na sila. Kaninong mansion ta? Kunot noong tanong niya saka bumaba ng kotse. Sobrang laki ng garden, sobrang lawak. Kitang-kita niya ang hallway na napapalibutan ng iba't ibang kulay ng mga ilaw. At sobrang laking swimming pool na mayroong ding ilaw sa ilalim ng tubig. Napaawang ang kanyang labi at sobra siyang namamahanga. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pakiramdam niya ay nawala ang tama ng espiritu ng alak sa kanyang katawan. Oh my gosh, this is amazing. Where are we? Muli niyang tanong. Hindi alam ni Cassandra na kanina pa nakatitig sa kanya si Rafael. Masayang-masaya siya dahil nagustuhan ni Cassandra ang lugar. After ng mga revelasyon na kanyang nalaman tungkol sa asawa, hindi niya alam kung paano o kung saan siya mag-uumpisa. But he guessed kailangan niyang maging open dito kung ano rin ang tungkol sa pagkatao niya. He wants their relationship to work again and Ariana fully for good and perfectly. Humarap si Rafael kay Cassandra at tumitig sa mga mata nito. Hindi makapaniwala si Cassandra sa emotion na ipinapakita ng mga mata ni Rafael. I'll tell you a story. Dito ako lumaki, Cassandra. Dito ako unang lumakad, nagsalita, tumakbo, lahat ng lugar na ito ay ako. My mother always told me na kapag nagkapamilya na ako kailangan kong dito sila dalhin, dito kami magiging masaya. At ipapamana ko ito sa magiging anak ko gaya ng pagpapamana niya sa akin ng mansion na ito. This is our home, wife. I am looking forward na sa pagbalik mo sa akin ay dito na tayo ng mga anak natin titira. I will tell you everything about me, bawat detalye patungkol sa buhay ko ay sasabihin ko na. Hindi na ako maglilihim pa, pangako. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang sarili at kaagad na hinalikan si Cassandra sa labi. It was fascinating, it was so sweet and brave action. Lasang-lasa nila sa kanilang bibig ang lasa ng alak na kanilang ininom. Mabilis siyang binuhat nito at walang paabong dinala sa malawak at malaking swimming pool. Nagulat at napasinghap pa si Cassandra nang tumama sa kanyang balat ang lamig ng tubig. Ngunit patuloy pa rin silang dalawa sa paghahalikan. This is the best place for them to making love. Nakasandal siya ngayon hagdanan na paibaba ng pool. Tinanggal na rin ni Rafael ang kanyang t-shirt na suot. At kaagad na napatitig si Cassandra sa dibdib nito. You got a tattoo, when? Kunot noong tanong niya. Yeah, Stacy do that, remember the girl you met in the bar earlier? She's not my mistress, wala akong gananan. She's a friend of mine, at piyansadya kong ipatato ang first letter ng pangalan mo. You are the only one in my heart. Sambit nito sa mababang boses. Kaagad na napangiti si Cassandra. She can't believe Rafael did it for her. Hindi niya inaasahan ang sunod-sunod na surpresa nito. Hindi na siya nagtataka kung alukan siya nitong magsimula at sila, at hindi siya magdadalawang isip na oo dahil iyon din ang gusto niya. Will you marry me again, after this night? Napaawang ang labi ni Cassandra dahil sa gulat. Hindi ito ang inaasahan niyang sasabihin ni Rafael. This is beyond expectation. Their first wedding is such a mess. Pero ngayon ay inalok na siya nito ng maayos. Tumungo siya. Yes, yes. Oh my gosh, yes. Sunod-sunod niyang tugon. Muling sinakop ni Rafael ang kanyang labi at tuluyan na siyang nagpadala sa apoy na nararamdaman.
Hindi na niya inalala pa kung halos wala ng saplot ang matira sa kanilang dalawa. All she cares is to have fun and make love with her man. Ilang sunod-sunod na paglabas-masok ay kapwa nila naabot ang langit na inaasam. Halos mapakagat si Rafael sa leeg ni Cassandra habang nakauyad ito. Kapwa sila kinakapos ng hininga at ninanamnam ang sarap ng kanilang pagsasalo. Lang segundo lamang nang makarinig sila ng malakas na putok ng baril na siyang gumising sa kanilang diwa. Who's the heck is in there? You are trespassing. I will surely kill the both of you, such an assholes. Boses iyon ng isang lalaki na siyang nakapagpatarante kay Cassandra. Damn, that's Rogelio, sambit ni Rafael. Who's Rogelio? Nagawa pang itanong ni Cassandra. Ngunit hindi na yun nasagot pa ni Rafael nang may tumamang liwanag galing flashlight patungo sa kanilang pwesto. Kaagad na inilubog ni Rafael ang katawan ni Cassandra. It's me, Rogelio. It's Rafael. Malakas niyang sigaw. Mabilis na napaatras si Rogelio nang marinig ang boses ng kanyang amo. Pinatay nito kaagad ang ilaw at yumuko. Patawad po, Sir Rafael. Hindi ko alam na uuwi po pala kayo ngayong gabi. Sana po nagpasabi kayo para makapaghanda kami. Alertong tugon nito. No worries, Rogelio. Just give us a towel and you are free to go and rest. Masusunod po. Nang umalis na ang matanda ay sunod-sunod na hajijek ang pinakawalan ni Cassandra. Halos mapuno ng tawanan ang lugar dahil pakiramdam nila ay nahuli sila sa sitwasyong hindi nila inaasahan. Nilukob siya ng kahihiyan, pero mas nananaig sa kanyang puso ang kasiyahan. You're so gorgeous. Sambit ni Rafael bago nito sakupin muli ang kanyang labi. I love you, wife, she gasped. Nagising si Cassandra sa isang hindi pamilyar na kwarto. Malaki at malawak ang hinihiga niyang kama. Nang bumangon ay doon niya lamang nakita na wala na si Rafael sa tabi niya. Kaagad siyang nilukob ng takot. Hindi niya matukoy kung totoo ba ang nangyari kagabi o panaginip lang ang lahat. Nang tumayo siya ay nakita niyang nakasuot na rin siya ng pantulog. Seems like after that happened ay hindi na sila nagkaroon pa ng oras ni Rafael na magkasalo muli rito sa higaan. Iyon lamang ang natatandaan niya. Ang parteng nasa swimming pool sila. Hindi na niya maalala pa ang mga sumunod na nangyari. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Bakit ba kasi halos nagpakalasing ako? Lang sandali pa ay napapitlaji siya nang biglang may kumatok sa pintuan. Tumingin siya sa pinto at sa cabinet. Naghahanap siya ng pwesto kung saan siya pwedeng magtago. Hindi niya talaga kasi alam kung nasaan siya. Mabilis siyang tumakbo at binuksan ang malaking cabinet na kahoy at pinagsisikan ang kanyang sarili sa loob. It's like an antique cabinet. Napapikit siya nang maalala na sa ganito pala may mga nagtatagong multo. Nasa haunted house ba siya? Nasaan ba kasi ako? Mahinang bulong niya. Sa kabilang banda ay hindi na halos makahinga sa kakatawa si Rafael dahil sa nakikita niyang ginawa ni Cassandra mula sa monitor ng CCTV sa kanyang kwarto. Kitang-kita niya kung paano ito maguluhan. At mataranta, hanggang sa pumasok ito sa cabinet. Hindi siya makapaniwalang ganoon ang magiging reaction nito. She was really drunk last night. After Rogelio gave them a towel and bathrobe, ay nakatulog na sa kanyang bisig si Cassandra. Siya na ang bumuhat dito patungo sa loob ng mansion. Ang akala niya ay makakaisa pa siya, pero kakaiba ang nangyari. Cassandra was being honest to her last night. Napatahimik si Rafael habang nakangiti pa ring nanunood sa monitor. She's incredible amazing. Sa isang iglap ay nagawa nitong sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Actually, it takes courage for someone who wants to be open. And Cassandra got that courage sa alak. Napailing si Rafael. At least now, alam na niya lahat. Hindi na siya pwedeng magpadalos-dalos, dahil hindi pa rin pwedeng malaman ni Cassandra na siya ang tunay na ama ng kambal. Because if she will know, malamang ay hindi nito maiintindihan ang lahat kung bakit niya ito gustong pakasalan, baka mas maging magulo pa ang lahat. Rogelio, call her name and tell the reason why are you there. Sambit ni Rafael mula sa kabilang linya, na silyang nakakonekta sa Bluetooth earphone ni Rogelio. Tumango naman si Rogelio sa katumingin sa dalawang maid na kasama. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit gusto ng boss nila na takutin ang dalaga. Napapaisip tuloy siya kung ganito ba talaga kapag in love. Ni hindi man lang nga nila nabalita ang ikinasal na pala ang amo nila.
Sa tingin niya ay mas marami pang surpresa ang darating sa mga susunod na araw. Sana man lang ay puros magaganda at hindi gulo. Miss Cassandra, ako po ito si Rogelio. Narito po ako kasama ng 2 maid, sila po ang baalang mag-guide sa iyo. Papapasukin ko na po ba sila? Naalarma naman si Cassandra, at napakunot ng noo. Rogelio, sino si Rogelio? Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi, at bumalik sa kanyang alaala ang nakakahiyang eksena. Kaagad siyang napapikit at kinultukan ng 3 beses ang sarili. Paano ako ngayon haharap sa mga ito? Lalo na kay Rogelio. Gosh! Mamaya ay nakita nito ang lahat ng nangyari sa amin ni Rafael. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Miss Cassandra, gising na po ba kayo? Tanong pa ni Rogelio kahit alam naman niyang gising na ito, dahil iyon ang sabi ni Rafael sa kanila. Ayos lang po ba kayo riyan sa loob? Sabay tingin niya sa 2 maid na ngayon ay nagtataka na kung bakit walang nagsasalita. Takutin mo siya Rogelio, sabihin mong papasok na kayo ngayon din. Nakangiting sambit ni Rafael. Miss Cassandra, papasok na po kami ngayon din. Sunod na sambit ni Rogelio. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. She's not freaking wearing an underwear. Malakas niyang binuksan ang cabinet. Wait, hold on. Sigaw niya at mabilis na nagtungo sa kama at nagtalukbong ng kumot. You can enter now. Sabay kagat niya sa kanyang ibabang labi. Napapapalakpak sa sobrang halakhak ni Rafael. He's now watching his wife's childish side. She's freaking cute while running para lang makapagtago. Nagkatinginan muli sila Rogelio at ang 2 maid, bago binuksan ang malaking pintuan. Ipinalibot nila ang kanilang mga mata sa paligid ng kwarto ngunit wala silang makitang ibang tao. Sumulyap si Rogelio na CCTV upang pasimpleng tanungin si Rafael. Hey, Rogelio! Hindi na talaga mapigilan pa ni Rafael ang huminto sa pagtawa. She's hiding. My wife is hiding under the blanket. She's cute doing that, isn't she? Nag-aalangang ngumiti si Rogelio. Sa edad niyang 42 at halos kalahati ng buhay niyang nagsisilbi sa mga Roosevelt ay ngayon niya lamang narinig na tumawa ng ganito si Rafael. Elbang iba ito sa Rafael nang nakilala niyang lumaki. Hindi niya alam kung mabuti ba ito o masama dahil parang baliw na ang lalaki. Miss Cassandra, narito na po kami sa loob. Nariyan po ba kayo sa kama niyo? Lakas loob na tanong ni Rogelio. Gusto niyang makita at makilala ang babaeng nagpaibig at bumago kay Rafael. Halos kinakapos na ng hangin si Cassandra dahil pinipigilan niyang huwag huminga. Dumagdag pa ng banggitin ni Rogelio kung nasaan siya. Ang sa tingin niya ay wala na siyang magagawa pa kung hindi harapin ang mga ito. Mukhang hindi naman kasi siya tatantanan nito. Unti-unti siyang lumabas sa kumot ngunit tanging ulo lamang ang inilabas niya. Tumingin siya kay Rogelio at sa 2 maid na ngayon ay nakangiti sa kanya sa yumuko. Pasensya na po kayo, nahihiya po ako humarap sa inyo. Gusto ko sanang malaman kung narito po ba si Rafael. Mabilis na naalarma si Rafael at sumiryoso. Sabihin mong narito ako, pero may kausap sa library room. Doon niya ako pwedeng puntahan. Tumungo si Rogelio. Narito po si Sir Rafael, ngunit may importanteng taong usap sa kanyang library room. Kung nanaisin niyo po ay pwede ko kayong ihatid sa kanya, matapos po kayong tulungang ayusan ni Katrina at Ariana sila po ang mga pamangkin ko na siyang katulong din po rito sa mansion. Napatingin naman si Cassandra sa 2 babae. They seems young a teenager. Nakakakaya na ng mura nilang katawan ang magtrabaho bilang katulong. Magandang araw po, Miss Cassandra. Pagbati ng 2 sa kanya. Hello sa inyo, balik niyang pagbati ng nakangiti. Mukhang mababait at magpakakatiwalaan niya ang 2 ito, base rin kasi sa amo ng mukha nilang 2. Magaling siyang manggilates ng tao, lalo na kapag transparent ang ekspresyon ng mga mukha nito. At ang tingin naman niya kay Rogelio ay masungit. You can go now, Rogelio. Utos muli ni Rafael. Paniguradong marami ng tanong sa isipan ni Cassandra. Kilala niya ang mga ngiting iyon. Maybe she wants to ask them a question. Lalabas po muna ako. Maaari niyo akong tawagin sa pamamagitan ng red button na yon. Sabay turo ni Rogelio sa red button sa table na malapit din sa higaan. Oh, okay. Salamat. Walang anuman po, Miss Cassandra. Hinintay muna ni Cassandra na umalis si Cassandra. Talagang pinanood niya itong lumabas ng kwarto bago tuluyang umupo at bumuga ng hangin,
Pinaypayan niya ang kanyang sarili dahil talagang ni-nervous siya kanina. Mainit po ba miss? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Paano naman mangyayaring mainit, high air condition po itong kwarto niyo ni Sir Rafael. Nagtataka namang sambit ni Ariana. Napatingin siya sa dalawang maid. Ay, naku hindi ko naiinitan. Kinabahan lang ako kanina kasi ang tagal bago ko maalala ang nangyari kagabi. Ano pong nangyari? Ang tanong ng dalawa at nagkatinginan pa ang mga ito. Nalukot ang kanyang mukha, mukhang madudulas pa yata ang bibig niya sa dalawang maid. Wala namang nangyari. Ano nga palang gagawin niyo sa akin? Pag-iiba niya sa topic. Aayusan ka po namin. Kami po ang makakatulong niyo sa pamimili ng susuotin at sa pag-aayos po sa inyong sarili. Excited na sambit ni Ariana. Napakaganda niyo po, Miss Cassandra. Kaya hindi po kami magtataka kung bakit na in love po sa inyo si Sir Rafael. Kinikilig naman na sambit ni Katrina. Bigla ay namula ang pisngi ni Cassandra at nahihiyang ngumiti. Kayo, ang babata niyo pa magaling na kayong mambola. Kanitiyaw niya sa dalawa. Hindi po kami nambobola, totoo po ang sinasabi namin. Dagdag pa ni Ariana. Naalala naman ni Cassandra nang alukon siyang muling magpakasal ni Rafael. Lasing siya noon pero alam niya ang kanyang narinig at sinambit na sagot. Halos lumabas ang puso niya nang sabihin pa ni Rafael na mahal siya nito. Para namang aabot na sa tenga ni Rafael ang kanyang ngiti dahil kitang-kita niya kung paano kiligin si Cassandra. Sigurado siyang makakasundo ni Cassandra ang mga tauhan niya rito sa mansion. Tumingin siya sa kanyang orasan at sa cellphone na hawak. Nag-text na ang kanyang father-in-law na narito na sila sa mansion. Formal niyang hihingi ng kamay ni Cassandra sa ama nito at i-celebrate nila ngayong gabi kasama ng mga anak nila. Inimbitahan niya rin pati mga kaibigan ni Cassandra, iyon nga lang ay hindi makakarating ang isa nitong kaibigan na nasa ibang bansa. Bumaba na si Rafael patungo sa hardin upang tingnan ang inihahandang pagkain ng kanyang private cook. Dito na lang din niya sasalubungin ang mga anak niya. Siguradong matutuwa si Cassandra sa kanyang surpresa. Napatulala naman si Cassandra sa mga dress at gown na nasa kanyang harapan. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ang mga option na kailangan niyang suotin. Bakit naman ganito ang mga susuotin ko? Bakit puro gown at magagarbo? Tanong ni Cassandra sa dalawang maid na kasama. Nagkibit balikat lamang ang dalawa. Hindi po namin alam. Lion po kasi ang dinala ng private designer ng mga Roosevelt. Mahal ang mga yan at sobrang ganda talaga, Miss Cassandra. Tiyak na babagay sa iyo ang mga ito. Sambit ni Ariana. Sigurado yan. At gagalingan ko rin sa pagme-makeup sa inyo, favorite part ko po iyon. Sambit naman ni Katrina. Nakilala na niya ang dalawang maid. Habang naliligo siya ay kinikwentuhan siya ng mga ito tungkol sa kanilang Cyril. Nalaman niyang dito rin pala dati nagtatrabaho ang mga magulang nito bago tumanda. Dahil sobrang pasasalamat nila sa mga Roosevelt ay dito na rin sila namasukan habang pinag-aaral sila sa kolehiyo. Dito niya mas nakilala si Rafael, dahil ito pala ang sponsor nila for scholarship. Hindi pa man niya nakikilala ang mga magulang nito ay tiyak niyang mababait din ang mga ito. Kung siguro ay hindi pa patay ang mama ni Rafael, siguradong makakasundo niya rin ito. Sayang lang at maaga itong nawala sa mundo. O sige, ito na lang na rose gold mini dress. Feeling ko ay bagay naman ito sa akin, saka ito ang pinakasimple sa lahat. Sambit ni Cassandra. Simple but elegant. Ilang oras pa bago siya natapos ayusan ni Katrina at Ariana. Kitang-kita niya ang pagkamangha at kilig ng kanyang dalawang kasamang maid habang nakatingin sa kanya. She also amazed, talagang magaling ang dalawang magkapatid pagdating sa hair and makeup niya. Pakiramdam niya ay i-attend siya sa isang pinaka-importanteng okasyon ngayong araw. Nagpaalam na ang dalawa matapos siya nitong i-compliment. Pinindot na niya ang red button upang papuntahin na si Rogelio, hadi at nahanda na siyang makita si Rafael. Ngunit ilang minuto pa ang nakalipas at nainip na siya kaya kusa na siyang lumabas ng kwarto. Napawang ang kanyang labi nang may palibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Sobrang lawak at sobrang laki ng mansion na ito. Pati ang mga chandelier ay naglalakihan rin at napakaganda ng mga ito. Nasa second floor pala siya ng mansion at nagtang o siya sa veranda upang sumilip sa ibaba. Napakaganda, nakakamangha ang mansion na ito.
Mas maganda ito kumpara sa tinitirahan naming bahay ni Rafael, sambit niya. Naglakad siya patungo sa bintana ngunit bago pa siya makarating doon ay nahadyap na ng kanyang mga mata ang isang kulay sky blue na pintuan. Nakuha kaagad nito ang kanyang atensyon dahil sa disenyong bulaklak na sunflower, at may nakasulat na, "You are loved." Bubuksan na sana ni Cassandra ang pintuan ngunit kaagad na may swimgaw. "Miss Cassandra, pribadong kwarto po yan," sigaw ni Rogelio. Hindi na nagawa pang buksan ni Cassandra ang pintuan lalo pa at lumapit sa kanyang pwesto si Rogelio. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at nakaramdam siya ng konting hiya. She felt nervous also, sa hindi niya malamang dahilan. "Napakaganda niyo po, Miss Cassandra." Papuri nito sa kanya. Lihim na napangiti si Rogelio. Tunay ngang maganda ang napang asawa ng kanilang amo. At nawala ang pagdududa niya sa ugali nito, dahil kitang-kita niya sa aura nito na mabuti ito gaya ng naging nobya ni Rafael noon. "Maraming salamat po, at pasensya na rin at hindi ko po alam na pribado pala ang kwartong ito." Sabay tingin muli ni Cassandra sa pintuan. "Ang akala ko ay simpleng kwarto lang," dagdag pa niya. "Halina na po kayo, at ihahatid na po kita sa library room." Pagsawalang bahala ni Rogelio sa sinabi ni Cassandra. Ayaw na niyang mapatagal ang kanilang pag-uusap dahil may mga bagay siyang hindi niya nais masambit dito lalo na't maraming sikreto ang pamilyang Roosevelt. "Sige po," tugon ni Cassandra. Wala na siyang nagawa nang magsimula ng lumakad sa kanyang unahan si Rogelio. Pakiramdam niya ay hindi siya gusto nito. Tama talaga ang kanyang hinala na masungit nga ito. Ganito siguro. Kapag tumatanda na ang isang tao, hindi lang masungit kundi istrikto pa. Ipinalibot muli ni Cassandra ang kanyang paningin sa paligid ng mansion. Manghang-mangha pa rin siya sa kanyang mga nakikita. Hindi niya akalain na mas may ibubuga pa pala ang pagiging biyonaryo ni Rafael. Bawat paintings, muebles, kulay, dekorasyon lahat iyon ay talagang tugma sa bawat isa at kamangha-mangha. Huminto sila sa isang kulay asul na pinto. Ito ang pintong nag-isang kulay asul sa hallway. Kumatok ng 3 beses si Rogelio bago magsalita. "Sir Rafael, narito na po si Miss Cassandra." Pagbibigay alam nito. Hindi alam ni Cassandra kung bakit pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malamig. Si Rafael lang naman ang haharapin niya. Asawa niya yun at hindi ibang tao, pero pakiramdam niya ay may kakaiba. Para bang may hindi siya alam na mangyayari kung titingnan pa lang ang kasuotan niya. Sana naman ay hindi ulit surprise wedding. Sambit niya sa kanyang isipan. Sa loob naman ng library room ay hindi mapakali si Rafael. Paulit-ulit niyang kinakabisado ang kanyang sasabibin. Sa tagal niyang nagsasalita sa maraming tao ay ngayon lamang siya kinabahan ng ganito. Pero iba ang araw na ito, iba sa kanyang pangkaraniwang araw. Kung noon nagsasalita siya sa harap ng maraming tao para sa kanyang kumpanya, ngayon naman ay magsasalita siya sa harap ng mga taong mahal niya at importante sa buhay ni Cassandra. Nakasalalay ngayong araw ang pagsasama nila bilang isang pamilya at buhay nila sa hinaharap. Para kang tanga, kanina ka pa riyan pabalik-balik sa paglalakad. "Nahihilo na ko sa iyo." Sabay bato ni Theodore ng papel na isa sa kanyang mga nilamukos. "Ang ingay mo kasi, hindi ako makapag-concentrate." Reklamo pa ni Rafael at muling nagpatuloy sa kanyang binabasa na kodigo. "Daig mo pa sasabak sa exam sa dami ng kodigo mo. Ang galing mong gumuhit, pero pangit naman ang sulat kamay mo." Parang baliwang komento muli ni Theodore, habang nakatingin at binasa ang isang papel. "Kay tagal kong naghintay. Ano ba to kanta? Panlalait pa nito." Masamang tumingin si Rafael kay Theodore, "I'm just trying to impress her, at gusto kong mula sa puso ko ang sasabihin ko sa kanya. Alam mo, nagpapatulong ako sa iyo, hindi ko sinabing latin mo ang mga sinulat ko." Sikmat niya. "Hala, bakit sa akin ka magpapatulong, wala pa naman akong love life. Magbabayad ako ng 10 milyon, tulungan mo lang ako." "Aba, tamang-tama ka ng kaibigan na nilapitan. Gusto mo ako na sumulat ng sasabihin mo, tapos pa essay pa. Ikaw naman, hindi ka mabiro." Natatawang tugon ni Theodore sabay kuha ng ballpen at papel. "Basic na basic lang naman to. Sana kanina mo pa sinabi na may bayad pala to. You're such an asshole. Mukhang pera ka talaga. Alam ko naman, at hindi ko itatanggi." Sunod-sunod na tawa pa ang pinakawalan nito.
Habang si Rafael ay naiiling na lamang habang pinipigilan na huwag sakalin ang kaibigan dahil baka mabusot pa ang suot niyang tuxedo. Sa totoo lang ay wala naman siyang pakialam sa pang-aasar ni Theodore. Ang totoo ay nawawala ang nervyos niya kahit papaano sa tuwing nang aasar ito o nagbibiro. Sir Rafael, narito na po si Miss Cassandra. Nagkatinginan si Rafael at Theodore nang mariig nila ang boses ni Rogelio. At mas nakaramdam ng takot at kaba si Rafael. Ito na yun. Buhay pa pala si tandang Rogelio. Parang wala lang kay Theodore ang tensyon na nararamdaman ni Rafael, lang taon na nga siya ulit. Nakakamiss siyang pagtripan parang may balak na kaagad itong masama. He's alive of course. Nagsasalita pa nga diba? At saka pwede ba namayan na ang maraming tanong? She's here. Cassandra is here. Linisin mo na ang mga kalat natin. Kalat mo lang, sabay pulot nito ng mga lukot na papel na nagkalat sa sahig. Lumabas ka na, Pag pinapasok ko na siya unahan mo siyang magbukas ng pinto. And be nice to her. Utos pa ni Rafael. I'm always nice to her. Nakalukot na ang mukha ni Theodore. Feeling ko tuloy hindi mo na ako mahal dahil pinapaalis mo na ako. Pagpapanggap pang pagtatampo ni Theodore. Kadiri ka, layas na. Sabay tinutulak ito ni Rafael patungo sa pinto. Dumiretso rin siya patungo sa lamesa at naglagay ng alak sa baso sabay ininom niya kaga ito. Pero parang kulang pa ang isang baso para mawala ang kaba niya. Natatawa na lamang si Theodore dahil success ang kanyang pang-iinis sa kaibigan. Ngayon niya lamang itong nakitang seryoso, ngunit mas nananaig ang kaba sa dibdib. Talaga nga yatang tinamaan na ni Cupido ang pusong bato nito. Kaagad naman na binuksan na niya ang pinto. Nakita niya kaagad si Cassandra at napangiti siya sabay tumayo siya sa labas sa kabahagyang yumuko at iilahad ang kamay papasok sa loob. Ang ganda mo ngayon Cassandra. Pwede ka nang pumasok, pinainom ko na yan ng gamot si Rafael kaya hindi na nangangagat yan. Nakangiti pa niyang sambit. Naaalangan tuloy na ngumiti si Cassandra bago pumasok sa loob. Nagkatinginan naman si Theodore at Rogelio nang may sarado na ang pinto. Ngunit sa labi ni Theodore ay may kakaibang ngiting nakasilay. Sir Theodore, alam ko ang ganyang ngiti. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi na ako tulad ng dati na kaya mong yutuan. Sambit ni Rogelio at nagumpisa ng maglakad na kaagad namang sinundan ni Theodore. Grabe ka naman sa akin, Rogelio. Hindi mo ba ako na-miss? Ang tagal na simula nang magkita tayo. Kesyo matagal o hindi, ay wala na akong pake. Hindi ba't dapat ay nag-matured ka na? Bakit tila wala kang pagkakatandaan? Isip bata ka pa rin. Ouch! You hurt me so much. I'm gonna cry. Go on cry, at mas maganda kung magsumbong ka sa mami mo, just like before. Pababa na sila ng hagdan ngunit nakasunod pa rin si Theodore kay Rogelio. Aba, umi-Ingles ka na rin ngayon, tanda. Sabay hawak ni Theodore sa balikat si Rogelio upang pigilan itong maglakad, ngunit kaagad naman na inalis iyon ni Rogelio. Ang tigas pa rin ng ulo mo Theodore. Nilang nasambit ni Rogelio hanggang sa mapababa sila ng hagdan. Gusto ko lang naman malaman kung kamusta ka na. Uncle Rogelio, tapos na po kaming mag-decorate ni Ariana. Handa na po ang lahat. Masayang salubong ni Katrina na siyang nakapagpahinto kay Theodore. Mabuti naman Katrina. Oh, siya hintayin na lamang natin ang pagbaba nila. Tugon ni Rogelio, at kaagad naman itong nagtaka nang tumahimik ang lalaking nasa tabi niya, kaya sinulyapan niya ito at ngayon ay kasalukuyang nakatitig sa pamangkin niyang si Katrina. Ang ganda mo naman, malawak ang ngiti ni Theodore. Kaagad naman na napakagat ng ibabang labi si Katrina at bahagyang yumuko. Ito ang unang beses na may pumuli sa kanya, at hindi basta normal na tao dahil kaibigan pa ng amo nila kaya natitiyak siyang mayaman din ito. Kinikilig tuloy siya at hindi niya mapigilan ng umiti ng sobra. Katrina, hanapin mo ang kapatid mo at magtipon na tayo sa hardin, sambit ni Rogelio sa kanaglakad, at napansin niyang hindi pa rin nakasunod ang pamangkin. Katrina, anong nangyari sa iyong babae ka? Nagulat pa si Katrina sa muling pagtawag sa kanya ng uncle niya. Nakakabingi na ba ang kapangitan ng lalaking yan? Nako, huwag ka riyan sa lalaking yan. Magaling lang manguto yan. Babaero yan. Halika na. Wala nang nagawa pa si Katrina at kaagad na siyang tumalikod at sumunod sa uncle niya. Ngunit palihim na sumulyap pa rin sa kanyang likuran. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung totoo nga kayang babaero ito.
Grabe ka sa akin tanda. Panira ka talaga sa kasiyahan ko. Sigaw ni Theodore, at inayos ang suot na necktie. May maganda rin pala ritong maid. Magagamit ko na ngayon ang bar ng pagkakaibigan natin Rafael. Sambit niya sa kanakangiting nagtungo na sa garden. Nang makapasok naman si Cassandra sa loob ng library room ay kaagad niyang ipinalibot ang paningin sa paligid. Hindi makakailang mahilig si Rafael magbasa ng libro. Looking at the bookshelves, matutuwa rito si Russell, masasabing ito rin ang paborito ng kanyang anak na iyon ang pagbabasa. Napatingin naman siya kay Rafael nang umubo ito matapos uminom ng alak na nasa baso. Huminga siya ng malalim bago magsalita upang makuha niya ang atensyon nito. "That's too early," sambit niya. Mabilis na humarap sa kanya si Rafael. At nagulat siya nang makitang tila formal match ang suot nilang dalawa. Napakagwapo nito sa bagong gupit na buhok. "Oh gosh, how to resist him?" tanong niya sa isipan. "Wow, you're so gorgeous, wife." Hindi makapaniwalang sambit ni Rafael at lumapit kay Cassandra saka ito walang sabing hinalikan sa labi. Nanlaki pa ang mga mata ni Cassandra at talagang nagulat siya sa paghalik nito sa kanya habang hawak ang kanyang magkabilaan na pisngi. Nalasahan niya pa ang pait ng alak na ininom nito. Ang hindi niya alam ay ginawa iyon ni Rafael upang mabawas-bawasan ang kabang nararamdaman nito. "Your lips taste delicious, as always." Sambit ni Rafael pagtapos ng halik at saka hinawakan ang kamay niya. "What's happening?" Natatawang tanong niya dahil nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Rafael, "Else there any problem?" Seryoso niyang tanong. "Wala naman. Gusto ko lang sabihin na, sobrang tagal kitang hinintay." "Ah, ganun ba? Sorry, kasi naaliw ako sa disenyo ng mansion. Hindi ko namalayan na napatagal na pala ako." Paliwanag niya kaagad dahil ayaw niyang maramdaman nito na iniiwasan niya ito after that what happened to them. "Oh, okay. But it's alright," parang nakalimutan na ni Rafael ang kanyang sasabihin dahil sa pambabara ni Cassandra. Gusto niyang ibaon ang sarili niya sa ilalim ng lupa. Mukhang tama si Theodore na pangit talaga ang sinulat niya para kay Cassandra. Sana ay sinunod na lang niya ito. "So, what's up? Bakit tayo narito?" Nagtataka ng tanong ni Cassandra ngunit ang totoo ay sobra na ang kaba niya. Inalala muli ni Rafael ang sinulat niya, ngunit kahit isa ay wala siyang maalala. Wala tuloy siyang magawa kundi ang yakapin si Cassandra. Pagkayakap niya rito ay sabay tingin niya sa kanyang palad na mayroong ring kopya ng sasabihin niya. Nagtataka naman si Cassandra sa biglang pagyakap ni Rafael. Hindi na niya mahulaan pa kung ano ang ginagawa nito at susunod pang gagawin. Parang wala ito sa sarili. "I just want to tell you something." "What is it, Rafael?" Parang nabablanka si Rafael at naghahalo-halo ang mga letres sa palad niya. Mukhang nilalamon siya ng pagiging kabado niya. He had no choice. Hindi niya naman kailangan ng kodigo kung ano ang sasabihin niya. Kaya niya to. Rinig na rinig naman ni Cassandra ang tibok ng puso ni Rafael. "Okay ka lang ba?" Hinuyam ni Rafael ang kanyang kamao at humiwalay sa pagkakayakap. Tinitigan niya ang mga mata ni Cassandra na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Habang hawak niya ang dalawang kamay nito ay unti-unting nawala ang kaba niya. "Napakaganda mo, wife. Sobrang ganda, at habang buhay kong ipagmamalaki na asawa ko ang pinakamaganda at pinakamatapang na babae sa buong mundo." Nararamdaman ni Cassandra ang emosyon sa sinasabi ni Rafael. "Gusto kong sabihin sa iyo na salamat sa lahat, at patawad sa lahat. I didn't mean to hurt you. Nasasaktan ako sa tuwing nasasaktan kita. I am really sorry, Cassandra." Hinalikan ni Rafael ang ibabaw ng kamay ni Cassandra. "You know what? Galing ako sa perpektong pamilya, iyon ang alam ko, not until I grow up. Not until, my mom and my sister. Naaksidente sila, it was a car accident. While investigating to what really happened, doon ko napag-alaman na it's not an accident, sinadya iyon. Oh my gosh, pero sino ang may gawa? Samantha, she is my sister, but not by blood. She is adopted. She fell in love with me, mahal niya ako bilang lalaki hindi bilang kapatid. And I can't accept her love. That's why she killed your mother." Hindi makapaniwalang tanong ni Cassandra.